lumabas sa discussion namin kanina ni Secretary Ronald Llamas na tinanong ko siya, ano sa tingin mo itong mga ginagawa ni PBBM? Halimbawa, yung tungkol sa flood control, itong sa flood control, itong mga infra projects ng DPWH na talagang ngayon linalabas, pinapaalam sa publiko, ano ba yung mga projects na ito? Mula nang maupo siyang presidente noong 2022 hanggang ngayon, 2025. Nilabas na yan. Nandun sa website. Nandun sa yung isumbong sa Pangulo. Nandun lahat ng listahan ng projects ng flood control. Pinapa-report. Pwedeng hinihingi ang tulong ng mamamayan, ng mga local government officials, kung para makita ano ba talaga ang kalagayan ng mga projects na ito, itong mga flood control projects na ito. Kaya ngayon, paisa-isa na, naglalabasan na, ang dami talagang reklamo. Ang daming reklamo. Kahit si PBBM, nang binisita niya doon sa Bulacan, yung sa Kalumpit, yung project ng Saint Timothy, ay grabe, talagang So ngayon, marami pang tatamaan ito, mga kabunyog, mga kababayan. So kanina, sa usapan namin ni Ronald Llamas, sabi ko, Nald, anong tingin mo? Seryoso ba si PBBM dito? Live ito, Kabunyog Gem. Seryoso ba si PBBM dyan? Kasi darating talaga sa punto niyan, maraming tatamaan yan ng mga kaalyado niya. Mga kongresista, mga senador, tatamaan yan. Ngayon pa nga lang, talagang marami nang nahahagip. Ngayon, hindi kaya pagdating ng panahon, ay pagdating ng panahon, magbago ng isip si PBBM, hindi niya naman yan ituloy-tuloy. Ibig sabihin, parang ningas kugod. Sa simula lang, agresibo, pagdating ng panahon, i-atras niya. Ang napagkaisahan namin kanina sa talakayan namin ni Ronald, obligado niyang gawin ito. Itong mga ginagawa niya ngayon, obligado niyang gawin. Obligado niyang gawin dahil ang tao talaga, grabe yung expectation sa kanya, at kalagitnaan na siya ng termino, 3 taon na lang ang nahuhuling niya, kailangang ipakita niya na hindi siya lame duck na president. Kailangan. At saka yung survey rating niya na bumagsak, pababa, kailangang bumawi siya. At saka yung performance ng kanyang mga kandidato nitong 2025 midterm elections, medyo hindi maganda, lalo sa senador. Yung pinoproject na maraming mananalo, hindi nangyari. So kailangan bumawi ni Marcos. Kailangan bumawi ni PBBM. Para makabawi siya, kailangan mayroong dramatic na mga gagawin siya. At ito na yun. Kailangan gawin niya talaga to. Kailangan niyang ipakita sa publiko na mayroon siyang accomplishment na maipagmamalaki sa tao. Para makabawi siya sa medyo paghina ng kanyang survey rating, trust rating, mga kabunyog, mga kababayan. Mahirap itong ginagawa niya, pero kailangan. Kailangan. Dahil unang-una, medyo talaga negative yung trust rating niya, hindi ganun kaganda. Yung performance rating niya, hindi ganun kaganda. Kaya ang paraan niya para makarecover, makuha uli ang simpatsya ng tao sa pamamagitan nito. Sa pamamagitan nito. Ngayon, ang isa pang ginagawa ni PBBM yung tungkol sa budget. Sa budget, i-open din sa publiko. Transparent na sa publiko, lalo na yung BICAM. Yung sa BICAM, open na. Ipapaalam na sa publiko para maiwasan talaga yung mga insertions, yung mga sinisingit sa budget. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang problema dyan, syempre, mahihirapan yung mga kongresista at mga senador na mag-i-insert ng gusto nila. So ngayon, hindi kaya umalman yan ang mga kongresista at senador na parang masyado na tayong nahihigpitan ni PBBM. Paano kung yung mga alyado niya yan alyado yan ni PBBM, hindi kaya maapektuhan yung kanyang mga programa kapag hindi na ito sinuportahan ng kanyang mga senador at mga kongresistang kaalyado niya. Siyempre, masama ang loob dahil yung dating buwelo, garapal na ginagawa nila ng mga senador at mga kongresista at mga politiko ay medyo machicheck ngayon. Yan yung isang bagay dito, mga kabunyog, na babantayan. Siyempre, baka dumami yung disgusto ng mga kongresista. Kasi yung mga kongresista at mga senador, gusto niyan, makabuelo sila. Yumaman pa sila ng todo. Ay itong mga ginagawang ito ni PBBM, kabawasan ito sa kanilang diskarte. Mababantayan sila, machicheck sila.
At itong mga projects na ito ng flood control na nilalabas ngayon at iniimbestigahan, mahihirapan ang DPWH, magiging ano yan, mahirap na ang diskarte ng mga kontratista, ng mga kongresista. Siyempre gagawa at gagawa yan ng paraan, pero hindi tulad ng dati na maluwag, libre sila. Ngayon medyo kailangan nilang magbago ng diskarte. Kailangan magbago sila ng diskarte. Kapag nagbago ng diskarte na medyo mahirap-hirap na sa kanila ang dating kalakaran na sana'y mas maluwag, medyo aalma itong mga kongresista na to. Kaya nga ang usapan namin kanina ni Ronald, ano kayang posibleng mangyari kay PBBM? Alam nyo, hindi inilayo ni Ronald ang posibilidad. Kapag itong mga kaalyado niya ay tinamaan at marami na ang tinamaan, lalawak yan ang disgusto kay PBBM, posibleng ikudita nila si PBBM. Posibleng ikudita nila ito. Kaya ano rin to, kumbaga itong ginagawa ni PBBM, mahirap din to. Delikado din ito sa part niya. Delikado rin ito sa part niya. Kaya lang, yun na nga. Hindi niya pwede itong gawin. Hindi niya pwedeng hindi ito gawin. Kasi masyado ng siya mismo, si PBBM, yung trust rating at performance rating niya ay mababa. Kailangan siyang makarecover. At yung kandidato niya nung nakaraang elections, lalo na yung senador, hindi ganun kaganda ang naging performance. So kailangan niyang bawiin yung suporta ng tao. Kumbaga yung suporta ng tao sa administrasyon kailangang maibalik, mapalakas. At magagawa lang yan tulad dito sa ginagawa niya. Kailangang magpakitang gilas siya. Tama itong ginagawa niya, ito naman talaga ang tama. Kaya lang mayroon niyang negative na idudulot, lalo na sa hanay ng mga politiko. Siyempre magkikwentuhan yan, mag-iisip-isip yan, sasabihin nila, mukhang ang nahihirapan tayong dumiskarte ngayon. Mabuti pa nung panahon ni Duterte. Ganun yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa totoo lang, tama yung ginagawa niya. Susuportahan niya ng taong bayan, magugustuhan niya ng taong bayan. Kaya lang pagdating dun sa mga politiko, makakaramdam sila, parang ang hirap na ng lagay natin ngayon. Lumiit ang ating kita. Ang palakaya natin na nabawasan ng nabawasan, medyo mahigpit na ang administrasyon. Kaya medyo may may epekto yan mga kabunyog. Kaya lang, tama lang yung ginagawa ni PBBM. Kaya lang, mayroong talagang danger yan. Mayroong danger yan. Sa totoo lang. Yung ginagawa ngayon na hinihigpitan yung mga proyekto, ini-inspeksyon, inaalam kung ano talagang nangyayari. Hindi ibig sabihin, hindi na gayon makakabuelo, hindi na ganun kadali sa mga kontratista ang diskarte nila. Kung dati okay na yung mga substandard na yan, hayaan na yan, wala namang makikialam sa atin dyan. Ngayon, iba na. O sabi nga ni Jim H.E., gipit ang mga trapo ngayon. Oo. Ano yan? Kaya lang, sa tingin ko, pag nakaramdam si PBBM na mayroong umaalma, mayroong aalma, sa tingin ko magrerenda na yan. Mayroon niyang sasampulan na makakasuhan, mayroon niyang sasampulan na matatanggal sa pwesto, pero kapag nagsimula ng makaramdam ng umaalma ang mga tinatamaan, medyo magkokontrol na yan si PBBM. Magkokontrol na yan. Hindi pwedeng lahat niya hagipin. Kailangan darating sa punto, pipili siya sino lang ang pupuruhan ng atake. Ano yan? Pero itong ginagawa niya, tama ito. Kailangan talaga ito. At nagugustuhan ng taong bayan ang ginagawa niya nito. Kaya lang, mahirap nga ang kalagayan niya rin dyan. Sabi ni Bingmar, suportahan natin si PBBM. Siyempre naman, pag maganda ang ginagawa, susuportahan natin. Kaya lang inaano ko lang, medyo mahirap din ang kalagayan niya. Delikado rin. Ang ibig kong sabihin ng delikado, mayroon diyang maghahangad na i-impeach siya. Sasamantalahin din niya ng kampo nila Sara. Pag nakakuha sila ng suporta ng marami-raming kongresista, posible yan na magsulong sila ng impeachment sa Kamara. Posible yan.